2 Peter 1:12. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Kahit sabihin natin, present truth na tayo, na mga churches, Pero, ang sabi ni Peter, na lagi-lagi nating ipaalala. Kasi likas sa atin ng mga tao na makalimot tayo. Lalo na pag na-busy or kung may mga inaalala dito sa mundo. Kaya kailangan nating ma-establish sa present truth. Kailangan hindi mawala sa ating isipan yung present truth. Dahil nakasalalay dito yung ating kaligtasan. Dito rin sa early writing 63, sabi niya, I saw the necessity of the messengers, especially watching and checking all fanaticism wherever they might see it rise. Satan is pressing in on every side, and unless we watch for him and have our eyes open to his devices and snares, and have on the whole armor of God, the fiery darts of the wicked will hit us. So, kailangan talaga nating magbantay, lalo na yung mga nagbibigay ng mensahe. Lahat naman tayo talaga ay mensahe. Ito yung gawain na bigay ng Diyos sa atin. Na ibigay yung gospel sa buong mundo. Kailangan talaga nating bantayan na walang fanaticism na mangyayari sa churches natin. Kung saan man natin ito makikita na parang tutubo siya, putulin na natin agad. Huwag na nating hayaan na maka-gain pa siya ng momentum. Kasi ang kaaway natin ay nasa paligid-ligid lang, naghihintay siya ng pagkakataon na makapasok at mabitag tayo sa kanyang mga paraan. At kung hindi tayo nakasuot sa armor ng Diyos, matatamaan tayo ni Satan. There are many precious truths contained in the Word of God, but it is present truth that the flock needs now. So, yung kailangan talaga natin ngayon ay present truth. Lalo na sa mga pangyayari ngayon, may mga kaibigan ako dun sa Cebu. May group chat din kami sa Messenger. At wala talaga silang kaalam-alam sa mga pangyayari kung bakit nangyayari ito ngayon. Kaya kailangan malaman natin para kung may pagkakataon ay makabahagi tayo sa kanila. Ang mga kinagagalit nila ay yung mga corruption, sa flood control at kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa ng tao dito sa mundo. Pero yung tungkol talaga sa mga tanda ng malalapit na pagbabalik ni Jesus ay wala sila. Kaya kailangan natin itong present truth at kailangan masettled tayo dito para kung may pagkakataon ay maibahagi natin ito sa kanila upang hindi din sila magiging blinded sa mga pangyayari sa mundo ngayon. I have seen the danger of the messengers running off from the important points of present truth to dwell upon subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. So, isa rin sa napaka-importanting bagay kung bakit kailangan sa kawan ng Diyos. Ito rin yung magpapabanal sa atin. Satan will here take every possible advantage to injure the cause. So, yung kaaway natin ay magsisikap siya na masira yung gawain natin. Sisikapin niyang hindi talaga natin magawa yung ating gawain. Kaya para maging matibay tayo,
kailangan maging united tayo. At para maging united tayo, mag-focus tayo sa present truth. So, ano ba yung present truth? Ano yung mga present truth? Sa Pacific Union Recorder, November 6, 1902, paragraph 2, the means and talents that God has given His people must not be wasted in desultory effort. Decidedly and earnestly, His work is to be carried angel's message is to find its place in the world. So, ano yung present truth? Sabi dito, third angel's message. At saka ano pa? Daniel is to stand in his lot and place, bearing his message that the time of the end is near. So, yung Book of Daniel, maraming mga prophecy na nakasulat dyan. Kailangan maintindihan natin yon para bahagi natin sa mga tao na malapit na talaga ang katapusan ng mundong ito. The Book of Revelation in connection with the Book of Daniel specially demands study. Sabi dito sa Education 191. Let every God-fearing teacher consider how most clearly to comprehend and to present the gospel that our Savior came in person to make known to His servant John. The revelation of Jesus 1 verse 1. None should become discouraged in the study of the revelation because its apparent mystical symbols. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not. James 1 verse 5. At sa atin din, hindi na ito mahirap kasi ang Book of Revelation ay pinasimplify na ng Diyos gamit ang Spirit of Prophecy. Kaya hindi na tayo kailangang mga pa kung anong ibig sabihin ng mga nakasulat sa Revelation. Pinahayag na ito ng Diyos gamit ang Spirit of Prophecy. So, kailangan nating maintindihan kasama ng Daniel na aklat ang Revelation. Dahil dito sa Revelation, ipinakita kung ano yung mga mangyayari sa mundo. Yung Daniel ay nagsasabi sa mundo. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, binuksan na yung aklat na ito, at ngayon ay end of times. Nasa panahon na tayo ng katapusan ng mundo. Ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of the Seventh-day Adventist. So, ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya ay ang siguradong salita ng propesiya o mga hula. The prophecies of Daniel and the Revelation should be carefully studied, and in connection with them the words, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin in the world of the world." So, kasama na the Lamb of God which taketh away the sin of the world. The 24th chapter of Matthew is presented to me again and again as something that is to be brought to the attention of all. So, ito na yung na-share ko kanina na ang mundo ngayon ay wala talagang kaalam-alam patungkol dito sa Matthew. Sa Matthew, nakasulat na din yung kung ano yung mga mangyayari. O in general, nakasulat siya, although hindi siya naka-detailed na specific, pero in general, nakasulat kasi sa Matthew
24, chapter 24, kung ano yung mga pangyayaring magaganap sa mundo bago dumating ang Panginoon. Maraming mga puso ang nanlulupaypay, lalo na dito sa Pilipinas ngayon. At meron pa uling pag-pray natin na makaiwas tayo. Ano po? We are today living in a time when the predictions of this chapter are fulfilling. So, natutupad na talaga. Natutupad talaga itong 24th chapter ng Matthew. Let our ministers and teachers explain these prophecies to those whom they instruct. Let them leave out of their discourses matters of minor consequence and present the truths that will decide the destiny of souls. So, yung mga katotohanan ng Daniel, Revelation, Matthew 24, ano po, at saka itong righteousness of Christ, ito yung pag-usapan natin. Ito yung i-present natin. Ito yung pag-aralan natin kasi nakasalalay dito kung saan tayo mapupunta. Dito nakasalalay ang ating destiny. Sa Gospel Worker 148, paragraph 3, the time in which we are living calls for constant vigilance, and God's ministers are to present the light on the Sabbath question. Huwag din nating kalimutan ang Sabbath. Napaka-importante ng Sabbath. Sa mga maghihingi ng reference, isend ko lang itong study mamaya para hindi tayo maabala. So, sabi dito, kailangan nating ipahayag ang Sabbath question. Malaki kasi ang kinalaman ng Sabbath pagdating ng Sunday law. Kasi kapag napamali yung tao sa kung saan siya papanig, sa Sabbath ng Fourth Commandment ba o yung Sabbath ng Beast, yung bulaan na Sabbath o yung first day Sabbath, mapapamali tayo ng desisyon dyan, mapapamali din yung destiny natin. At ito na pati yung pinakahuling decision making, lalo na ng mga taong hindi pa nakakaalam sa truth. Kaya kailangan nating mai-present ito ng maayos. Kailangan masettle tayo sa liwanag na ito upang maipahayag din natin ito ng klaro sa mga tao. They should warn the inhabitants of the world that Christ is soon to come with power and great glory. So, second coming. Kailangan din nating maipaintindi sa mga tao yung second coming. The last message of warning to the world is to lead men to see the importance that God attaches to His law. So, kasama sa present truth, kautusan ng Diyos. So plainly is the truth to be presented that no transgressor hearing it shall be excusable in failing to discern the importance of obedience to God's commands. So, kailangan nating maipaintindi din na maging obedient tayo dapat. Yung sabi ng Panginoon natin, yung tanong niya, if you love me, keep my commandments. Kailangan maintindihan din yun ng mga tao. Sabi pa sa Sermons and Talks, Volume 1, page 66,
We want to keep close to the truth that is for our times. Present truth. So, ano pang present truth? Yung present truth, nangungahulugan lang siya na katotohanan para sa kapanahunan natin. Yung applicable sa time natin. Example ng truth na hindi applicable sa time natin ay yung message ni Noah na kailangan gumawa ng ark. Truth din yun. Pero hindi yun para sa panahon natin. Tapos na yun. Yung kailangan natin talaga ngayon ay yung truth para sa panahon natin. We want to know what is the truth now. We claim to believe the third angel's message. So, third angel's message. We claim that the angel was flying through the midst of heaven, proclaiming the commandments of God and the faith of Jesus. This was the proclamation. Did you hear his voice? Did he speak so you could hear that message? Did the world hear it? So, ito yung mga tanong, no, na kailangan nating sagutin individually and as a church. Did the world hear any note? No? Kasi kung titingnan natin, no, mga post sa Facebook, mga comments doon, halos wala talagang message patungkol sa second coming ng Panginoon. May kakaunti, madaling matatabunan, nawawala siya sa eksena. Kung may mag-message man patungkol sa second coming, madaling mawala sa eksena. Kaya kailangan natin na maiparinig, no, itong mensaheng ito. Did they want to hear? Ito yung isa ding tanong. Kapag nagagalit yung mga tao dahil nabahaan sila, magagalit sila sa flood control, ang haba-haba ng usapan. Pero i-insert mo yung second coming. Ito yung tanong, did they want to hear? Meron bang sasagot? Meron bang mag-i-inquire? Magdadagdag ng tanong para maliwanagan? Will anyone hear it? Yes, those who have been walking out step by step as Jesus leads the way, and when the position of Christ changed from the holy to the most holy place in the sanctuary, it is by faith to enter with Him, understand His work, and then to present to the world the last message of mercy that is to be given to the world. Although parang walang nakikinig, walang gustong makinig, pero meron pong nakikinig sa mga truth na ito. Maaring hindi lang natin namamalayan dahil hindi naman natin nababasa yung mga puso ng mga tao. Pero meron pa rin pong mga nakikinig sa mga katotohanan ito. Sabi dito, and what is it? It is a message to prepare a people for the second coming of the Son of Man. So itong present truth, mga kapatid, ito ay maghahanda sa atin para sa pagbabalik ng anak ng tao o ng ating Panginoong Jesus. It is God's great day of preparation, and therefore every minister of Jesus Christ should have in his course of action, in the burden of his labor, a zeal and living interest and intensity in his efforts which is appropriate to the truth that is for this time, which is claimed to be the last message of mercy to our world. So itong present truth, ito na yung huling mensahe. Wala nang ibang mga madadagdag pa dito. Ito na yung huli. Yung binasa natin kanina, Daniel, Revelation, 3 angels' messages, Sabbath,
itong mga mensaheng ito, righteousness of Christ, ito na yung last message of mercy. Pagkatapos nito, babalik na ang ating Panginoon. Well, then we cannot sleep. We cannot be indifferent. We must labor for the precious souls around us, of men and women. We must work with all our might, for the Lord is coming. Alalahanin din natin mga kapatid, sabi dito, hindi ang mga ministers lang o mga workers, missionaries ang gagawa. Ang word na ginamit ay we. Tayo po, buong iglesia, kailangan nating kumilos. At kung iisipin din natin, nakasalalay sa paggalaw ng buong iglesia yung mapaaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nakasulat po kasi na palala ng palala itong mga pangyayari. So, hihintayin pa ba natin na lumala na talaga bago tayo makakilos? Mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo. May quotation po na nagsasabi na yung mga gawain na hindi natin nagagawa habang hayahay pa yung panahon o hindi pa siya masyadong mahigpit, mapipilitan tayong gawin yun sa panahon ng kagipitan. Nasa sa atin lang. Nasa sa atin lang yun kung kailan natin gagawin yung mga gawain natin. Titimbangin din tayo ng Panginoon dyan. Sabi pa dito, the first and second messages were given in 1843 and 44, and we are now under the proclamation of the third. But all three of the messages are still to be proclaimed. So, hindi porket nasa third angel's message na tayo, ay dyan lang ang focus natin. Hindi. Kasi, kung sa hakbang pa ng hagdanan, hindi tayo makakaabot sa ikatlo kapag wala yung una at ikalawa. It is just as essential now as ever before that they shall be repeated to those who are seeking for the truth. Kailangang ulit-ulitin ang first and second angel's message kasama ng third angel's message. By pen and voice, we are to sound the proclamation showing their order. So, hindi, wag nating guluhin, no? Yung mga mensahe, ipakita natin yung pagkasunod-sunod niya. Kung sa eskwelahan pa, dadaan talaga tayo sa grade 1, magiging grade 2, papuntang grade 3, no? Ganyan talaga, may proseso. Mahihirapan tayong intindihin ang third angel's message kung hindi natin pag-aaralan ang first angel's message. Lalo na yung third angel's message ay nakafocus patungkol sa mark of the beast. Kung hindi natin alam kung ano yung mark din ng Panginoon, which is makikita natin sa first angel's message, mahihirapan tayong intindihin ang mark of the beast. Kaya nakikita natin marami sa mga Protestant churches ang nagbibigay na mensahe na yung mark of the beast ay 666, chip, mga ID, at kung ano-ano pa. Naalala ko, may nagsabi na itong internet, dahil ang nakasulat ay www, at kung ano-ano nang inisip, ginawang VI kada isang W ay naging 666 ulit. Mark of the beast daw yun. Huwag gumamit ng internet. Kaya, huwag kalimutan yung first and second angel's messages pa rin. Kailangan silang ulit-ulitin. Sabi nga dito,
uh,